Lahat ng nangyayari may dahilan. Hindi po ito coincidence lamang. May dahilan po kung bakit naririnig nyo ako ngayon. May dahilan din kung bakit napapanood nyo ang video na ito ngayon. Marahil dinala ka dito ng mahal na pong Jesus Nazareno. Curious ka ba dun sa title ng video? O naghahanap ka ng sign mula kay Lord kasi nade-depress ka, ina-anxiety ka, at naghahanap ka ng makakapitan, masasaklolohan, o baka sadyang deboto ka at gusto mong makinig ng iba't ibang kwentong tungkol sa mahal na Senyor. Ngayon, kung sumakto lang talaga, nakita mo ito biglaan sa social media, marahil tinatawag ka ng mahal na poong Jesus Nazareno. Dahil hindi po ito coincidence o nagkataon lamang. Dahil lahat ng nangyayari merong dahilan. Magandang araw po. Ako po'y nag-share ng mga kwentong Nazareno tuwing Biyernes, araw ng mahal na Senyor, araw ng Quiapo, araw ng mahal na poong Jesus Nazareno, para kahit papano mapakilala ko sa inyo yung aming debosyon sa mahal na Senyor. Bilang isang deboto, kasama po sa mission namin na ilapit ang tao sa mahal na Nazareno at ilapit ang mahal na Nazareno sa mga tao. Kaya ako po, nag-share po ako ng mga kwentong Nazareno mula sa mga personal experience, mula rin sa mga experience ng iba, mga kwento ng ibang tao, at mga kwento mula sa Biblia na gabay natin, mga kwento noon na gabay natin hanggang ngayon applicable pa rin yung mga kwento noon tungkol sa mahal na poong Jesus Nazareno. Bukod doon, gusto rin po natin maka-inspire, maka-motivate, lalong-lalo na po dun sa mga naghahanap ng inspirasyon, yung mga ina-anxiety, may mental health problems, nade-depress. Gusto po natin maka-motivate, gusto natin makatulong. Ang video po na to ay sa sentro lamang sa mahal na poong Jesus Nazareno. Kaya yung mga nakikita nyo pong video ay mga personal na kuha ko kapag ako po'y bumibisita sa Minor Basilica and National Shrine of Jesus Nazareno o Pambansang Dambana at Basilica Minor ni Jesus Nazareno, mas kilala natin sa tawag na Quiapo Church. Yan pong nakikita nyo ay First Friday Mass nung ngayong buwan ng Nobyembre. Ito, kuha. November to, First Friday ng November. At ang simbahan po ng Quiapo ay bukas po 24/7. Bukas po. Umaraw, umulan, umaga, gabi, madaling araw, hating gabi. Bukas po iyan. At mamaya makikita nyo po yung mga ibang kuha. Kuha naman po yun kapag ako'y bumibisita ng hating gabi. Kasi madalas din po akong bumisita ng hating gabi. At makikita nyo ho yung pinagkaiba. Siyempre mas maraming tao sa
normal na oras. Pero gusto ko lang din i-emphasize o ipakita na kahit ating gabi, bukas po ang simbahan ng Quiapo para sa lahat ng gustong lumapit sa mahal na Senyor. Bukas po ang simbahan ng Quiapo sa lahat ng namomroblema at naghahanap ng makakausap, naghahanap ng mapupuntahan. Kung gusto nyo ng katahimikan, gusto nyong mag-vent out, gusto nyong umiyak, bukas po ang simbahan ng Quiapo para sa inyo. Ngayon, gusto kong ikwento yung napapansin ko sa mga show ngayon, TV show o kahit show sa internet ng mga influencer at mga artista na nakakatuwa naman kasi napapansin ko mas dumadami na yung mga nagiging vocal talaga. Nagiging vocal sa pag-ibig at pagmamahal ni Jesus Nazareno ng Panginoong Diyos. Nakakatuwa yung mga noontime show natin na nag-feature ng mga stories ng kahirapan, ng poverty, ng struggle. Tapos makikita mo yung mga storya ng mga tao. Meron, for example, meron sa Itbulaga. Sa Itbulaga na lang. Meron sa Itbulaga yung nasugod bahay nila. Yung di naman nila alam ng una, pero yung nasugod bahay pala nila, yung nanalo. Sabi nung contestant nung patapos na saktong-sakto daw yung bigay na papremyo sa kanya kasi meron pala siyang cancer. At sabi niya, syempre naging concerned yung mga host. Pero nakakatuwa kasi ang ano lang ng tao is ganoon talaga. Ganoon talaga. Kumbaga ganoon talaga ang buhay. Yun nga yung gusto nating i-preach na lahat ng nangyayari. Meron talagang dahilan. May dahilan yan kung bakit meron kang sakit, bakit ka nahihirapan, di ba? May dahilan ng Diyos kung bakit binigyan ka ng ganyang pagsubok o may kaakibat lagi na sagot na mahirap sagutin madalas, hindi natin maintindihan. Pero kailangan lang natin magtiwala sa mga plano at sa will ni Lord. Yun lagi. Ganun talaga lagi. Kaya nakakatuwa rin naman sila Jose, yung mga host, sila Jose Manalo. Si Jose nakikita ko, very vocal din siya talaga lagi na ibigay mo lang lagi kay Lord. Ipaubaya mo lang sa Kanya lagi. At hindi Kanya pababayaan. And sa kabila sa Showtime ganun din eh. Marami rin silang doon, very vocal. Napapansin ko mas madalas si Jong. Si Jong Hilario. Si Vong din naman, very vocal. Si Vice. Si Ogie Alcacid. Si Ame Perez. Very vocal sila sa mga blessings. At talagang sinasabi nila na ganyan talaga ang iba talaga ang plano ni Lord, ang pagmamahal ni Lord. At talagang alam ng Panginoon yung kung sino talagang nangangailangan. Madalas sa Kanya binibigay talaga. No, meron sila dong pa-contest na nakakatawang panoorin madalas yung laro-laro pick. Meron doon isang bata nanalo ng
bata, estudyante, nanalo ng 500,000, kalahating milyon. At nakakaiyak kasi nung nanalo siya, umiyak siya, tapos sinabi niya na nag-pray daw talaga siya. Sabi niya, nag-pray daw siya kay Lord na sana daw talaga is ganito, ganyan. Kasi ang tindi rin ng problems nila. Single mom yung nanay niya. Tapos minsan daw nag-iisip daw siya. Hindi niya daw alam kung paano na pagkakasya ng nanay niya yung budget. And buti na lang daw scholar siya, nakakatulong siya kahit papaano. Pero minsan parang sa mga tirang baon niya, parang nagtanong daw yung nanay niya kung may naitabi pa. At ramdam niya na ayun nga, short sila sa budget. Gustong-gusto niya man daw tumulong, kaso wala rin daw siyang masyado namang maibigay. Kaya napakalaking tulong nung 500K, 500,000. Kaya sabi nga rin talaga ng mga host na alam talaga ni Lord kung sino yung mas nangangailangan. At doon niya talaga ibibigay doon sa mga taong talagang kailangan at deserve na maging inspirasyon, maging motivation, na talaga yung lahat talaga yung nasa will ni Lord at lahat nasa tamang timing lagi ni Lord. Bibigay niya yun kapag kapag kailangan mo na talaga at kapag deserve mo na talaga. Kapag nahihirapan ka na, pero naniniwala si Lord na kaya mo pa naman mabuhay bukas. Diba? May mga ganun eh. Huwag mo masyadong isipin yung mangyayari next month, next week. Siyempre, importante rin magplano, pero huwag ka masyadong mag-worry. Ibigay mo lahat kay Lord. Na base din sa experience ko, ganun eh. Every time na masu-short ako, bigla na lang, bigla may biglaan na, ang galing lang. Talagang God will provide. Ibibigay niya sa iyo lahat ng kailangan mo. Huwag mong alalahanin yung hindi pa naman dumadating. Huwag mo masyadong i-worry dahil kasalanan din na mag-worry. Instead, ay magtiwala ka ng buong buo sa mahal na pong Jesus Nazareno dahil hindi ka niya kailanman pababayaan. Meron pang isang contestant naman sila. Parang next week naman meron ding nanalo ulit. Tindera yata sa palengke. Kung tama yung pagkakatanda ko. Para siyang tindera sa palengke. And yung anak niya pala, kailangan ng liver transplant. Napakamahal niyan. And yung napanalunan niya, pa lang yun, konti lang yun kung tutuusin. Kasi yung liver transplant umaabot sa milyon. Napaka-delicate, napaka-sensitive na sakit. At pinakawawa talaga dyan kapag wala kang pera. Kasi yung mga may pera nga, hirap na eh. Paano pa kaya yung walang pera? Kaya nakakatuwa na pagka panalo niya, talagang sinabi rin agad ni Jong, sabi niya, talagang alam ni Lord
Alam ng Panginoon kung kanino dapat mapunta yung mga ganong klaseng tulong, ganong klaseng premyo. Kasi yung mga nangangailangan, yun talaga ang pagbibigyan. Ngayon, syempre may mga gusto ka sa buhay. Di ba? May mga gusto ka sa buhay na minsan inisip mo, oh Lord, kailangan ko na ng trabaho kasi wala akong mahanap ng trabaho. Pero, bibigay sa'yo ni Lord yung gusto mo sa tamang timing. Huwag kang mag-alala, mabubuhay ka pa rin bukas. Kung hindi ibigay sa'yo ngayon, ibig sabihin, mabubuhay ka pa bukas kung anong meron ka. Sana maintindihan natin yun, yung part na yun na maging tayo, maging open-minded sa katotohanan na hindi naman lahat makukuha agad-agad, pero hindi kayo iwan ni Lord. Nandiyan siya lagi. Mahirap intindihin, pero most of the time kung mas nangingibabaw sa atin yung mga makamundong bagay, malilimutan natin yung katotohanan na hindi mauubos yung bagyo sa buhay natin, pero lagi mo kasama si Jesus Nazareno sa bangka mo. At hindi ka basta-basta lulubog sa bangka mo dahil kasama mo ang mahal na poong Jesus Nazareno. So, nakakatuwa itong mga artista, mga influencers, kahit si Vice na madalas din siya, very vocal siya, na talagang yung goodness ni Lord. No? So may tinuturo sila na sabi ni Vice, ang turo daw sa kanya ni Ogie Alcacid ay gustong-gusto daw ni Lord yung hinihingan mo talaga siya. Yung, alam mo yun, huwag ka mahiya humingi. Huwag kang mahiya magdasal. Huwag kang mahiya na sabihin yung mga gusto mong mangyari. Dahil gustong-gusto daw ni Lord yung yung lumalapit ka sa Kanya, kinakausap mo siya, sinasabi mo yung mga pangarap mo, mga gusto mo marating. At ibibigay yan sa'yo ni Lord. Kung hindi mo yan makuha agad, kasi hinahanda ka pa niya. Diba? Kung hindi mo yan makuha agad, at may dumating na ganito, na pagsubok, kasi nga, hinahanda ka pa niya. Kung meron kang gustong bagay, kung may pangarap ka, ihahanda ka ni Lord para doon sa pangarap mo na yun. Lalo na kung malaki yung pangarap mo na yun. Hindi niya pwedeng ibigay yon na hindi ka ready. Hindi niya pwedeng ibigay yon sabay biglang hindi mo naman pala masusustain, hindi mo kakayanin kasi hindi ka pa handa. Kaya may mga dadating na trials, may mga dadating na pagsubok para mas maging handa ka, para mas maging prepared ka doon sa pangarap mo na yun. Or ilalagay ka niya sa mas maganda. Ang daming stories na ganyan na ang gusto ganito, gusto ng makapag-business, simpleng kainan, pero biglang naging malaking restaurant dahil napalago dahil yan nga ibibigay sa iyo ni Lord lagi yung mas maganda. Di ba? Merong pang mga influencers na nakakatuwa rin si Kong. Meron siyang in-upload na ang title is Station, na naghahanap sila ng parang pwede makakasama papuntang
Taiwan. So parang random sa LRT, naghahanap sila ng pwedeng, siguro day trip lang. May dalang passport tapos dadali nila sa Taiwan. Instead na yun ang mahanap nila, ang nakita nila, ay may isang lumapit, nagpa-picture. Tapos, nagpa-picture lang. Tapos nakasama na nila, kumain, gumala. Tapos, naghahanap daw kasi siya ng trabaho. Kaya, for some reason, sabi ni Kong, baka yun ang niya nung araw na yun na parang tulungan yung taong yun makahanap ng trabaho. So, ayun, tinulungan nila. Habang tinutulungan nila, nung una, nahiya yung kasi tinanong rin nila na, baka naman nakulong ka. Kasi alam naman natin, pag nakulong, mahirap makahanap ng trabaho. Diba? Yung mga ex-convict. Yan ang nakalungkot, no? Sa mga ex-convict na gusto magbagong buhay, nahihirapan maghanap ng bagong trabaho. Kasi may record ka eh. So, nung una, tinanay niya na hindi daw siya nakulong. Pero nung bandang dulo na kasi pupunta sila sa DFA, sinabi ngayon nitong lalaki na baka daw hindi siya papasukin, hindi ganito. Tapos, inamin niya bigla. Inamin niya na nakulong na daw kasi siya dahil sa droga noon sa probinsya nila. Pero, nagano na daw siya, nagbagong buhay na siya. Kaya nga siya lumuwas para maghanap buhay, maghanap ng trabaho para dun sa bagong buhay na niya, yung goal niya. At ang pinaka nakakatawa doon, tinulungan pa rin siya ni Kong makahanap ng trabaho. Meron palang kilala si Kong na ex-convict din na nagbagong buhay na. At yung mga crew doon, ng taong yun na nagbi-business na yun, puro ex-convict din. Kasi sabi nung may-ari, malapit ang puso niya sa mga katulad niya. At yung mga ibang crew niya doon, nakasama niya rin sa kulungan. And ayun, on the spot, hinire siya as crew doon sa, maliit na kainan. At hinire siya na crew. No, nakakatawa. At maraming napakomment, maraming naantig dun sa video na yon. Hanapin nyo. Istasyon yung title. As in, Tagalog ng train station. Istasyon. Sa YouTube. Makikita nyo yun. Nakakatawa. Kasi, imagine, paano kung hindi siya nagpa-picture kay Kong? Hindi siya magkakatrabaho. Hindi siya matutulungan. Diba? Si Kong naman, napakabuting tao. Talagang sa una nahihiya yung tao nasabihin na ex-convict siya, pero talagang agad ni Kong na inignore niya agad na hindi, nakaraan na yan. Wala nang bilang yung pagiging ex-convict mo. Nakaraan na yan. Ang importante, gusto mo magbagong buhay. Importante yung ngayon. Diba? Nakakatuwa na sana lahat tayo ganun ka-open, tumulong. Lahat tayo ganun kalawak yung pag-intindi sa mga tao, at sana lahat tayo ganun kalawak ang pag-iisip para yung may isip natin na hindi lahat ng tao masama, at hindi lahat ng tao ay mananatiling masama. Diba? Lahat, marami namang tao na willing
magbagong buhay. Kaya sana huwag tayo makalimutan na pagbigyan yung mga taong ito. Ayun, so gusto ko pong tapusin dito ang episode na to at sana tulungan nyo ako na mas marami pang marating ang aking mga sinasabi na yung aking ini-spread na word ng mahal na pong Jesus Nazareno. Sana wag tayong makalimot. Sana wag nating kalimutan ng lahat ng nangyayari. Merong dahilan. At sana lagi nating tatandaan na ang kapwa natin willing din naman magbago. Hindi porket ex-convict ay wala ng pag-asa. Diba? So dito po nagtatapos ang episode na ito. Sana po suportahan nyo po yung mga susunod pa na episodes. Kung gusto nyo rin po mag-share ng inyong sariling kwentong Nazareno, pwede naman po. Email nyo lang po sa nakikita nyo sa screen. kwentongNazareno@outlook.com. Send nyo po dyan. Babasahin po natin. Huwag po kayo mahiya. Kasi napakasarap po sa pakiramdam na makatulong sa iba. So, kapag na-inspire po natin sila, kapag na-motivate natin sila, napakalaking bagay po nun. Lalong-lalo na kung yung kwento mo, posible kasi na yun lang yung hinihintay nila na marinig. Baka yung kwento mo, yun yung magbibigay buhay ulit sa kanila. Magbibigay ng pag-asa sa mga taong nawalan na ng pag-asa mabuhay, yung mga suicidal na, mga nade-depress, para po sa lahat ng mga may anxieties at depress. Tulungan natin sila sa pamamagitan ng pananampalataya natin at pagiging deboto kay Lord sa mahal na pong Jesus Nazareno. Kung meron din po kayong kilala na tingin nyo nangangailangan makarinig ng mga gantong klaseng kwento, i-send nyo po sa kanila, i-share nyo po sa kanila para po matulungan natin sila. Okay lang po sa akin kung gusto nyo i-download, kopyahin, i-upload nyo sariling channel nyo, yung video na to. Ang importante, mas marami po tayong matulungan na nade-depress, ina-anxiety, may mental health problems. Kung meron kayong mga kaibigan na nalulugmok, send nyo po sa kanila. Naway magbigay kayo, maging daan kayo. Sana po maging daan kayo ng pag-i-spread ng salita ng Diyos. Mga kwentong Nazareno. Muli, maraming salamat po. Huwag niyo pong kalimutan mag-like, comment, share, and subscribe. Lahat ng nangyayari, merong dahilan. Tandaan niyo po yan. Mahal na pong Jesus Nazareno, habang buhay akong magpapatotoo sa walang hanggang pag-ibig at pagpapala mo. Amen. Amen.